mangga. Kay famous man ang diri nga site sa mangga ay Iloilo dito sa Guimaras. Nagtanong ko, sorry for that. I lost my geography. Okay. Kalamay. The mangga, napunuan sa paho, ang paho, you expect this paho to be fruitful. When the season of fruit bearing comes, you expect this paho to be fruitful. And you enjoy the fruit of the paho. You enjoy, namigin na siya. Maski gani, bala nyo ng iba. Iba ang panawag nyo. Nga hasta ang ugat niya ka, kitaan ko laway nyo, galantong to ba? Katulong laway nyo. Sa by the word iba alone. You see, fruit can always have some stimulus sa aton nga kabuhi kay nami mana. And so the Bible tells us that sa John 15 nga we are the Father. Jesus said, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch that bears no fruit, every branch that cannot bear fruit, putol. Okay? Putol. But every branch that bears fruit, i-prune. Pruningan niya. Hinluan niya. Prune or clean ang branch niya na fruitful. So, a branch that bears no fruit usually is utol. A branch that bears fruit, ano yung niya? Pruningan. You are already cleansed by the words that I have spoken to you, that's in John. But the tree that is fruitless, He will make it fruitful. So, ang sanga na walay bunga, putol. Ang sanga na may aras ng bunga, pruningan. Ang wala na bunga, pabungahon. Kinahanglan magbunga siya. Bungahon siya ba? Pangitaan siya sa pamaagi. So, when a tree does not bear fruit, the farmer decides to make the tree fruitful. Right? Pabungahon niya. So, there are reasons na ang isa kang kahoy, wala siya sa bunga. Familiar ta silang term na nagsunggod. Ay, buhay na pabunga ng akong langka. Ay, kasunggod, abi. Wow, nasunggod, buhay na bunga. Diba? Tama na daw. May saying ta sila. And I don't know if it's true, but maybe it's true. Kasunggod siya, buhay na bunga. So, buhaton mo kung kasunggod ang punuan sa mangga mangola ng bunga. Ay, sa langka mangola ng bunga. Ano buhaton mo? Di ba, tsap-tsapan mo siya? Tigpasan mo, di ba? Tigpason mo. Kay aron mamunga. Aron magbunga siya. So, sa ating nakabuhi, kung sungkuran ka, huwag ka bunga. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, tenderness, meekness, goodness. Against such there is no law. And there are some Christians who are not fruitful. Kaya nga, sunggudanon ba? Sunggudan. Gamay lang yang discomfort na sunggod na. Gamay lang yang pagtilaw na sunggod na. Gamay lang yang friction. Kita niya lang si sister niya pangiwi sa iya. Kasunggod na. Wala siya yung malamahanon ni pastora. Kasunggod na. Wala bunga. Now, kaya wala ka bunga, the husbandman, the gardener, okay, hindi si pastor yan mag-chap-chap sa imo. Kung wala ka bunga, sino ang mag-chap-chap sa imo? Ha? The gardener. The gardener.
hindi niyo pagpasibangdan si pastor. Kaya hindi siya ang nag-chap-chap sa inyo kung magsungkot kamo sa inyo na kabuhi. Ang amay niya ang mag-chap-chap sa inyo na kabuhi kay nagasungkot kamo waay kamo sa bunga. Sungkot pa mo. The second thing, that's one way of making us fruitful. Kung wala bunga, the second thing is for you to be fertilized, right? Kung wala bunga, butangan ka sa fertilizer. Sino ang mag-decide na butangan siya sa fertilizer? Sino ang mag-request? Ini tanong, mag-request nga, ay, sir, kanang, why bunga ba, fertilizer, butangin anay ko ka fertilizer, agad na mabinungahon ng akong nakabuhi. Is it the plant who asks and will request for a fertilizer? Or the gardener decides to fertilize you? Who decides? The gardener decides to fertilize you. Why? Because you are not fruitful. Agad nga magbungahon ka. So it's the gardener who decides what kind of fertilizer ang ibutang niya sa imo. Agad nga magbunga ka. And what are the fruit? Love, Galatians? Love, joy, peace, patience, kindness, meekness, tenderness, goodness. Against such there is no law. So when the gardener sees you that you are not bearing fruit, the fruit of the Holy Spirit, He decides that you must be fruitful. Okay? And so He puts now fertilizer in your life so that you can be fruitful. Right? Amen. You cannot objection, Your Honor. Okay ka mo yung Hindi na siya pwede nga mag-object ka. Dito lang na sa Senado kag sa debate sa budget sa OBP. I forgo my right to defend the budget of the OBP Salamat. 2025. Anyway, Samot na ko. the plan cannot object. Okay. There is no such a thing as objection, Your Honor. Because when the gardener sees that you are not fruitful, he will decide and he will put what? Fertilizer sa imong kabuhi, agad na mangin fruitful ka. Alright, are you following me? Gusto mo nami ba ang prutas sa paho? Nami. Nami ba ang iba? Nami. Gusto natin sa prutas. So gusto natin sa prutas, the Father decides you need to be fruitful in your life and so He would fertilize you. Now, sa ating sa mga panahon, ang fertilizer natin is urea, nitrogen, phosphate, complete, no? 14, triple, 14, 14, 14, 14. Ano siya ang ating fertilizer subong. Pero sa panahon nila Santo, the word fertilizer, brace yourself, is not urea, is not nitrogen phosphate, it's not complete, but you know what? Manure. Correct? Come on. Manure. Tama gid. Gusto gid ka tama. Manure. Manure. Tae ka. Kalabaw. Ang ibutang sa imo, agud ka nga maging fruitful. Is it to make your life discomfort? No. But God so decides, the Father, the husbandman, so decides that you need to bear fruit of what? Patience. Amo, nga sa dirahan na nakita niya, nga waay ka sang patience, butangan ka niya sang tae, sang kalabaw.
And maybe the person seated beside My patience fertilizer. might be your fertilizer. Di ba? My patience Baka siya fertilizer. nagtawag ng tao yung ano, ginasukot yung ginangakot ng pailo ba? You see, He will fertilize you. When you are impatient, He will put fertilizer in your life ng mga tao nga makasukod, makapagkuha sa imo nga patience because it is not something that will make you comfortable. It will make you uncomfortable. Is it because the purpose is to just make you uncomfortable? No, but to make your life fruitful. Amen. For you to bear fruit. So, it can be a negative circumstance. It can be a form of trials. Blessed is the man who endureth all forms of trials and temptations, because when he is tried, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Your victory and your becoming an overcomer comes in an uncomfortable way. That's the way of God. Kisa kita mga Pilipino, bao kabirimik hindi siya sa aton. Kaya kita gusto naton magbasa kita sa libro, dito ta sa muli mag-start